Kakatapos lang ng tanghali noong Setyembre, 21 nang sumakay si Coronel Mikhail sa kanyang armado SUV sa labas ng secured compound sa Sevastopol. Alam na ng kanyang driver ang kanilang pupuntahan. Ang Foros Sanatorium na nakatago sa mga anino sa kahabaan ng mabatong baybayin ng Crimea. Ngunit, ang hindi alam ng dalawa ay may mga drone ng Ukranya na nasa ere na. Palihim na papunta sa parehong lokasyon at tumatakbo na ang oras. Muling tiningnan ni Mikhail ang kanyang relo. Alas 7 ng gabi. Iritado at pagod na siya. Pero alam niyang hindi dapat palampasin ang mga ganitong pagpupulong. Ang Foros ay hindi lang basta marangyang resort. Ito ang lugar kung saan tahimik na ginagawa sa likod ng mga saradong pinto ang mahahalagang desisyon tungkol sa mga planong militar ng Russia. Sa pagitan ng Foros at Yalta, may 4 na daka ng estado na madalas gamitin ng elite ng Moscow. Ayon sa ulat, 2 rito ay para lang kay Pangulong Vladimir Putin. Noong panahon ng Soviet, dito nagtitipon ang mga opisyal, operatiba ng intelihensya, at mga komandante para sa mga lihim na pagpupulong. Kahit si leader ng Soviet na si Mikhail Gorbachev ay naipit sa Foros, daka noong tangkang kudeta ng 1991, tumindig ang mga mahigpit hanggang bumagsak ang plano nila. Palaging mahalagang sentro ng kapangyarihan ng Russia ang lugar na ito. Inaasahan ni Colonel Mikhail na ganoon pa rin ngayong gabi. Karaniwang pagpupulong lang ito sa seguridad tungkol sa lohistika at pag-deploy ng tropa. Ilang araw nang sarado sa publiko ang Foros Hall at ilang bahagi ng resort para sa pribadong okasyon. Sa loob ng isa sa mga magagarang gusali ng complex, sumama si Colonel Mikhail sa ilang mga general at mga opisyal ng intelihensya na naroon na. May ilang lalaki ang palihim na lumipad mula Moscow. May balita na isang mahalagang tao, tulad ng deputy minister o mataas na general, ang dadalo ngayong gabi. Kaya mahigpit ang seguridad ng Titan. Nagsisimula na ang pagpupulong. Pero hindi nila alam na 90 minuto bago ito, bandang alas 5:30 ng hapon. Isang grupo ng mga drone mula sa Ukraine ang nakalipad na, papunta mismo sa kanilang lokasyon. Nagliwanag ang mga radar sa buong Crimea. Minomonitor ang dos-dosin ng di kilalang drone na pumapasok sa Russian airspace malapit sa front line, 170 milya mula sa Foros. Sa hindi malamang paraan, nalaman ng Security Service of Ukraine ng Ukraine ang tungkol sa lihim na pagtitipon sa huling sandali. Alam nila na nasa Foros ang mga komandante at opisyal ng Russia. Pero kulang sila sa detalye tulad ng eksaktong gusali, kwarto at palapag. Kulang tayo sa oras at mahalaga ito. Bihira ang ganitong pagkakataon. Mabilis na naghanda ang mga drone operator ng Ukraine para sa pinakamabisang atake sa limitadong oras. Ang kanilang mga lugar ng paglulunsad ng drone na nakatago sa mga bukirin sa katimugang Ukraine ay humigit kumulang 285 kilometro ang layo mula sa target sa baybayin. Isinagawa ng mga operator ang huling pagsusuri at inilunsad ang mga drone sa tamang oras. Tinitiyak ang perpektong kalkulasyon para sa pinakamataas na sorpresa. 200 murang first-person view na plane ang sabay-sabay pinalipad sa bilis na 100 kilometro kada oras. Ang buong layunin ng mga ito ay para lamang iligaw at lamangan ang mga sopistikadong air defense system ng Russia na nakapuwesto sa buong Crimean Peninsula. Gaya ng inaasahan, biglang nagliwanag ang mga Russian radar screen. Nataranta ang mga operator dahil sa dami ng banta. Nagmadaling kumilos ang mga Panzer Air Defense System at mga Man-Portable Air Defense Systems Team. Desperadong sinusubukang salagin ang biglaang dagsa ng mga ito. Sa loob ng 30 minuto nawasak ang lahat ng decoy drone at nagdiwang ang mga Russian crew sa kanilang tagumpay. Pero ang hindi nila namalayan ay ang tunay na banta ay nakalusot na nang hindi napapansin at papalapit na sa totoong target. Ang ikalawang alon ng mga drone ay bumibiyahe ng 150 kph. Tinatahak ang 285 kilometer sa halos 2 oras. Ang mga taga-kontrol mula sa mainland Ukraine ay sanay magpalipad ng mga ito sa mga lambak at baybayin. Pinapababa ang lipad para hindi matukoy. Sa huling sandali, inisip ng mga tagapagtanggol ng Rusya na napigilan na nila ang pag-atake at nakaramdam ng ginhawa. Pagkalipas ng 1 oras, kumislap muli ang radar screen. Ngayon mas maliit pero mas mabilis na alon ang nakita. Hindi sa labanan,
kundi sa himpapawid ng Crimea. Ang Nebo IM isang high-tech na mobile radar sa paligid ng Crimea ang nakadetect ng mababang lipad na drone 30 minuto bago tumama sa target. Ang Nebo IM radar system ay advanced na early warning asset ng Russia. Dinisenyo para matukoy ang stealth aircraft, cruise missiles, at low-flying drones. Dahil sa multi-band sensors, nasabay gumagana sa ultra, high frequency, very high frequency at L-band frequencies. Kahit sa napakababang altitude, natutukoy ng Nebo IM ang mga target, kaya hindi epektibo ang mga drone at stealth cruise missiles na dumadaan sa mababang lugar para umiwas sa deteksyon. Pero kahit nakahanga-hanga ang kakayahan nito, napakaikli na lang ng oras ng reaksyon ng mga Ruso. Mga 30 minuto na lang, 80 kilometro na lang. Ang layo ng mga drone, mabilis na ipinadala ng radar operator ang target na koordinado, direksyon, at altitude sa encrypted radio channel. Nagulat ang Russian Air Defense Teams sa babala sa kanilang airspace. Kaya mabilis nilang inilipat at tinutok ang mga launcher. Saka nagpaputok ng missile sa mga paparating na drone. Ang Nebo IM radar ay hindi nagpapabagsak ng target. Ito ay para sa pagdetect, pag-track, at paggabay sa mga tagapagtanggol. Gamit ang Nebo IM, napabagsak ng mga Ruso ang 3 sa 6 na drone. Pero may nakalusot at tumama sa Foros. Target ang mga gusaling pinaghinalaang kinaroroonan ng mga bisita ayon sa Ukrainian intelligence. Nasira ang isang drone at bumagsak ang mga piraso nito sa lumang Turletsky Boarding School. Isang gusali na ilang daang metro mula sa guest house ng sanatorium at winasak ang assembly hall nila. Makalipas ang ilang segundo, isang drone ulit ang bumagsak sa bubong ng Luciano Hotel sa resort. Ang huling drone ay tinamaan at bumagsak sa kagubatang burol. Pero nagawa na ang pinsala. Sa natitirang gabi, nakaalerto pa rin ang mga puwersa ng Russia at nagpadagdag ng mobile radar unit para sa seguridad. Halos lahat ng tinaguriang mahalagang bisita sa Foros ay malamang na natakot ng husto. Naranasan nila mismo ang hirap ng araw-araw na laban ng mga sundalo sa unahan. Para sa mga komandante ng Rusya, tunay na ang digmaan. Hindi na lang ito usapan sa saradong pagpupulong sa Marangyang Resort, kundi isang agarang at nakakatakot na realidad na di na nila kayang balewalain. Pagsapit ng hating gabi, nag-post si Sergei Eksonyov, pinuno ng sinakop na Crimea na itinalaga ng Moscow sa kanyang Telegram channel. 3 patay at 16 sugatan sa pag-atake ayon sa kanya. Kasabay ng pagkalat ng balita ng mga pagsabog, agad tinawag ng mga opisyal at Russian state media ang pag-atake sa Foros bilang sinadyang teroristang atake ayon sa Defense Ministry. Noong 1930 sa Moscow, sa resort area ng Crimea na walang target militar, naglunsad ang sandatahang lakas ng Ukraine ng teroristang drone attack gamit ang high explosive. Ngunit maingat na iniiwasan ng Moscow na banggitin ang di komportableng katotohanan ng gabing iyon. Oo, resort ang Foros sa teknikal na pananaw. Pero hindi lang ito ordinaryong gusaling sibilyan. Simula 2000 at 14 aneksyon naging de facto command center at ligtas na kanlungan ng mga opisyal at leader ng militar ng Russia, ang Foros Sanatorium. Bukod pa rito, iniulat na ng isang independenteng news channel sa Crimea na tinatawag na Crimean Wind na may mga napakahalagang bisita na dumadalaw sa sanatorium noong gabing iyon. Noong Setyembre 21, inanunsyo ng social media ng resort na sarado ang kanilang pangunahing restaurant para sa pribadong okasyon dahil sa higpit ng seguridad at presensya ng militar. Malinaw na may mga matataas na opisyal, militar, seguridad o politika na nagtipon sa Foros ng gabing iyon. Habang lumilipas ang mga oras at lalo pang dumidilim ang gabi, lalong nahirapan ang mga awtoridad ng Russia na kontrolin ang kwento sa publiko. Sinubukan nilang maglabas ng emosyonal na kwento at akusahan ng Ukraine na tinamaan ang boarding school complex malapit doon. Di naglaon, lumabas ang totoo. Ang boarding school complex na tinamaan ng debris ay pagmamay-ari ng isang bangko ng Estado ng Russia at dati nang ginamit ng pamahalaan. Sa kabila ng pag-aangkin ng Kremlin ng pagiging inosente, malawakang alam na ang Federal Security Services or Federal Security Service, ang makapangyarihang ahensya ng intelihensiya ng Russia, ay may palagiang operasyon sa Foros. Mahigpit na binabantayan at sinisiguro ang lugar. Ang buong resort ay may malalim na koneksyon sa Estado ng Russia. Noong 2016 binili ng Federation of Trade Unions ng Tardistan ang resort gamit ang pondo mula sa malalaking negosyo sa Russia, kabilang ang Taftan Eft. Kaya hindi na nakapagtataka
na paboritong lugar ito para sa mga lihim at importanteng pagpupulong. Nakakatawa at siguro medyo makata rin na muling napag-uusapan ang Foros. Mahigit 30 taon matapos bumagsak ang Soviet Union. Noong dekada 80 at unang bahagi ng 90, ang Foros ay kilalang liblib na taguan ng mga piling Soviet dahil sa marangyang estado, mga daka, at tahimik na baybayin. Noong Agosto 1991, nagulo ang katahimikan nang dumating si Mikhail Gorbachev, pinuno ng Soviet, sa kanyang marangyang villa sa tabing dagat. Plano niyang magpahinga at makarecover mula sa lumalalang problemang pampolitika. Sa Moscow, ang mga pagtatangka ni Gorbachev na magpatupad ng reforma, perestroika at glasnost ay hindi sinasadyang nagpasiklab ng mga makabayang kilusan, krisis sa ekonomiya, at malalalim na pagkakahati sa loob ng Soviet Union. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1991 na pa siya, ang mga matitigas na komunista na sawa na sila. Naniniwala silang sinisira ng mga reforma ni Gorbachev ang Union of Soviet Socialist Republics, kaya nagpasya silang pigilan siya bago maging permanente ang pinsala. Noong Agosto 18, 1991 ng hapon, naputol bigla ang koneksyon ni Gorbachev sa labas ng mundo. Tumahimik ang kanyang komunikasyon, patay ang mga linya ng telepono, at kahit ang emergency na koneksyon ay hindi gumana, agad niyang napagtanto na naging bilanggo siya sa sarili niyang marangyang pahingahan. Kinordon ng militar na tapat sa mga leader ng kudeta ang villa. Inihiwalay si Gorbachev sa bansa. Ang mga nagplano na pinangunahan ng mga matataas na opisyal ng Partido Komunista at KBG ay hayagang inanunsyo na si Gorbachev ay malubhang may sakit at hindi kayang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Nagdeklara sila ng state of emergency para subukang mabawi ang kontrol sa nagkakagulong Soviet. Ngunit ang ginawa nila ay nagbunga ng taliwas sa inaasahan nila. Sa halip na mapanatili ang Soviet Union, lalo pang napalapit sa pagbagsak ang kanilang mga ginawa. Sa Moscow, sumikat si Pangulong Boris Yeltsin nang umakyat siya sa tangke sa labas ng parlamento at pinangunahan ang libu-libong nagpoprotesta laban sa mga leader ng kudeta. Nang mapansin ng mga nagplano ng kudeta ang kanilang maling kalkulasyon, nawala ang kumpiyansa nila. Sa 3 araw lang, matinding bumagsak ang kanilang kudeta. Noong Agosto 21 ng gabi, dumating sa Foros ang mga puwersa ng Soviet na tapat kay Yeltsin. Kaya naibalik ang komunikasyon ni Gorbachev at natapos ang kanyang pagkakabihag. Kahit nabawi ni Gorbachev ang kalayaan, nagawa na ang pinsala. Pagkalipas ng 4 na buwan, bumagsak ang Unyong Soviet. Nakuha ng Ukraine ang Crimea, pati ilang ari-arian na dati para lang sa Soviet elite. Sa simula, napabayaan ang mga marangyang bakasyunan sa tabing dagat ng Foros. Pagbagsak ng Soviet Union, nawala ang autoridad at pondo para mapanatili ang mga ito. Gumuho ang mga gusali, niluma at napabayaan ang mga hardin, pasilidad, at pati ang Foros, ang Daka, kung saan ikinulong si Mikhail Gorbachev, ay halos iniwan at nawalan ng malaking bahagi ng kasaysayan habang ang mga tao ay nagsusumikap mag-adjust sa bagong realidad. Pagkatapos mabuwag ang Union of Soviet Socialist Republics, dumaan ang Ukraine sa matinding krisis sa ekonomiya. Nagsara ang mga pabrika, tumaas ang unemployment, at sumipa ang inflasyon na nagbura ng ipon ng tao. Nagiging luho na ang mga pangunahing pangangailangan dahil bagsak ang infrastruktura at kulang ang suporta ng gobyerno. Ang mga Ukrainian, tulad ng milyon-milyong iba pa sa silangang Europa, ay nahirapan sa paglipat mula sa sentralisadong ekonomiya patungo sa magulong sistemang pamilihan. Ngunit nang nagsimulang maging matatag ang Ukraine noong huling bahagi ng 1970 dekada at pagsapit ng unang bahagi ng 2000s, unti-unting nabawi ng Foros ang kanyang kasikatan. Sa pagkakataong ito, bilang isang tanyag na destinasyon ng bakasyon na bukas para sa lahat. Hindi lang para sa mga taong may koneksyon sa politika. Mabilis itong naging paboritong summer destination ng mga Ukrainian, Russian, at iba pang Europeo. Inaakit nito, taon-taon, ang libu-libong bisita dahil sa ganda ng dalampasigan, klima, at tanawin ng baybayin. Dahil dito, nang illegal kunin ng Russia ang Crimea, noong 2000 at 14 mas nahirapan ng Moscow kaysa inaasahan sa muling pagkontrol sa mga marangyang ari-arian doon. Sa huli, muling naging paboritong taguan ng mga elitistang politiko at militar ng Russia ang Foros. Muling nagsimulang dumating ang mga matataas na opisyal sa marangyang resort kasama ang mga mahigpit na binabantayang motorcade upang bawiin ang itinuturing ng Moscow na karapatan nila. Dahil dito, ngayong 2025, naging labanan ang Foros
bilang simbolo ng matibay na determinasyon ng Ukraine na bawin ang kanilang teritoryo. Paulit-ulit sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na di matatapos ang digmaan hanggat di na ibabalik sa Ukraine ang Crimea. Malinaw na ipinapakita ng mga kilos ng Ukraine ang kanilang determinasyon. Simula noong unang bahagi ng 2022, naglunsad ang Ukraine ng sunod-sunod na matitinding pag-atake sa loob mismo ng Crimea. Noong Abril ng taong iyon, sumikat ang Ukraine nang palubugin ng kanilang mga misil ang Moskva, ang punong barko ng Black Sea Fleet ng Russia. Makalipas ang ilang buwan, noong Agosto, niyanig ng misteryosong pagsabog ang Saki Airbase sa Crimea at winasak ang ilang eroplanong pandigma ng Russia. Noon, parang di kapani-paniwala ang mga pag-atake. Ang Crimea ay palaging tila malayo sa likod ng linya ng kalaban, hindi kayang abutin at ligtas mula sa ganti ng Ukraine. Pero mula noon, lalong lumala ang sitwasyon ng mga puwersa ng Russia sa Crimea. Pagsapit ng huling bahagi ng 2023, kahit ang ilan sa pinaka-advanced na depensa ng Russia ay nagsimulang magpakita ng seryosong kahinaan. Noong Agosto 2023, winasak ng Ukrainian Modified Neptune missile ang S-4 na Ran Air Defense Battery malapit sa Cape Tarkankut, kanlurang Crimea. Ang S-4 na Ran system ay isa sa mga ipinagmamalaki at pinakasopistikadong surface-to-air missile setup ng Russia. Partikular itong dinisenyo upang protektahan ang Crimea laban sa mga uri ng pag-atake na isinasagawa ngayon ng Ukraine. Ang pagkawala ng S-4 na Ran battery na iyon ay nagpakita kung gaano talaga kahina ang sinasabing air defense shield ng Russia sa Crimea. At hindi lang iyon ang nag-iisa. Napinsala rin ang isa pang S-4 na Ran site malapit sa Yevpateria ilang linggo matapos patayin ng drone ng Ukraine ang radar system nito. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang missile na tapusin ang trabaho. Pagkatapos, sa sumunod na buwan, noong huling bahagi ng Setyembre 2023, isinagawa ng Ukraine ang isa sa pinakamatapang nitong mga pag-atake. Sunod-sunod na Storm Shadow missiles mula Britain ang tumama sa punong himpilan ng Black Sea Fleet ng Russia sa Sevastopol sa araw. Sa gitna mismo ng pagpupulong ng mga matataas na opisyal ng hukbong dagat, nagdulot ng napakalaking butas ang pag-atake ng missile sa makasaysayang gusali ng hukbong dagat. Ayon sa Kiev, napatay nila ang maraming matataas na opisyal ng hukbong dagat. Posibleng kabilang ang fleet commander. Tinangka ng Moscow na itago ang pinsala at nasawi, pero hindi nila naitago ang sunog at pagkasira ng punong himpilan ng hukbong dagat. Dahil sa matinding presyon, napilitang mag-strategic retreat ang Russia sa Black Sea Fleet. Noong 2023 matapos ang pag-atake sa punong himpilan, inilipat ng Russia ang karamihan ng natitirang barkong pandigma at submarino mula Sevastopol pabalik sa mga pantalan sa mainland Russia. Noong unang bahagi ng 2024 na palubog o nasira ng Ukraine ang halos 1/4 ng aktibong barko ng Black Sea Fleet. Tinawag ng British Defense Intelligence na halos hindi na gumagana ang Russian fleet. Patuloy ring tinatarget ng Ukraine ang mahahalagang infrastrukturang nag-uugnay sa Crimea at Russia. Ang Kerch Strait Bridge, 4 bilyong proyekto ni Putin at tanging direktang daan at riles mula Russia papuntang Crimea, ay ilang beses nang matindi ang inabot na pag-atake. Noong Oktubre 2022, sumabog ang malaking bomba sa truck at winasak ang bahagi ng tulay. Noong Hulyo 2023, tinamaan ng drone ng Ukraine, nagdulot ng pagkamatay ng 2 sibilyan at paghinto ng trapiko sa kalsada ng ilang linggo. Tuwing tinatamaan ng tulay, agad kumakalat online ang mga video ng pinsala na nagpapahina sa kwento ng Russia na kontrolado nila ang Crimea. Pagkatapos ng pag-atake noong Hulyo, ang mga turistang Ruso na dating nag-e-enjoy lang sa kanilang bakasyon sa tabing dagat ay biglang nataranta at nagpasya na panahon na para agad lisanin ang Crimea. Umabot ng kilometro ang traffic at bumara sa kalsada habang nagmamadaling tumakas ang mga bisita at ilang residente sa pamamagitan ng nag-iisang natitirang ruta, ang Land Corridor, na dumadaan sa timog Ukraine na okupado ng mga Ruso. Ngunit delikado na rin ang rutang iyon. Tinamaan ng puwersang Ukrainian ang tulay ng Konhar isang buwan na ang nakalipas. Pansamantalang pinutol ang isa sa mga pangunahing highway mula mainland Ukraine papuntang peninsula. Malinaw na kayang putulin ng Ukraine ang koneksyon ng Crimea mula sa Russia kahit kailan nila gusto. Para sa mga karaniwang Russian sa Crimea,
turista man o lumipat matapos ang 2014 sa ilalim ng pananakop ng Russia, naging stressful at hindi tiyak ang kanilang buhay. Pagkatapos ng mga pagsabog sa tulay ng Kerch, marami sa mga turista ang tuluyang kinansela ang kanilang mga biyahe. Sino bang gustong magbakasyon tuwing tag-init na nakikinig sa malalayong pagsabog at nag-aalala na baka biglang gumuho ang daan pauwi sa dagat? Samantala, lalong humirap ang buhay ng 24 na milyong mamamayang Ukrainian sa Crimea, kabilang ang mga etnikong Ukrainian, Crimean Tatar at ilang Rusong tutol sa pagkuha ng Moscow. Pagkatapos ng 2014, tila normal ang sitwasyon, pero unti-unting humigpit ang kontrol ng mga awtoridad ng Russia. Isinara ang mga paaralang nagtuturo ng wikang Ukrainian, ipinagbawal ang mga media outlet ng Ukrainian. Ang sino mang tumutol sa okupasyon ay binantaan, inaresto o biglang nawala. Bawal ang pampublikong pagtitipon at mga simbolo o bandila ng Ukrainian. Kaya naging bahagi ng araw-araw ang takot. Sa kabila ng patuloy na presyon ng Russia, nabuo ang matibay na kilusang lihim ng paglaban sa Crimea. Nagsimulang mag-organisa at sumugal ang mga residente, guro, tindero, estudyante, at manggagawa para lumaban sa tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Nagtayo sila ng lihim na network para magbahagi ng impormasyon tungkol sa galaw ng tropang Ruso, lokasyon ng gamit militar, at detalye ng paparating na kaganapan. Sa encrypted na app at coded na mensahe, maingat nilang ipinapadala ang mahalagang impormasyon sa Ukranya. Kaya nagagawa ng Kiev ang eksaktong missile at drone strike. Posibleng na ipadala rin ang impormasyon tungkol sa lihim na kaganapan sa Foros Retreat sa parehong underground na channel. Ang isa sa pinakamakapangyarihang grupong lumalaban sa Crimea ay ang Atesh, na nangangahulugang apoy sa Crimean Tatar. Mabilis lumago ang Atesh bilang isang organisadong at matapang na kilosang underground na nagsasagawa ng sabotahe sa loob ng mga linya ng Ruso. Binubuo ito ng mga Crimean Tatar, Ukrainyano, at etnikong Ruso na laban sa rehimen ni Putin. Palaging nagsasagawa ng sabotahe ang Atesh sa riles ng tren ng hukbong Ruso gamit ang mga pampasabog na nagpapabagsak ng mga tren na may bala, gasolina at sandata. Matagumpay din nilang inatake ang mga electrical substation, pansamantalang pinutol ang kuryente sa mga base militar ng Ruso at mga radar site. Ang bawat sabotahe ay maingat na kinokoordina sa militar na intelihensya ng Ukraine para matiyak ang pinakamalaking abala sa mga puwersa ng Ruso. Matapos ang bawat operasyon, nagpapadala si Atesh ng anonymous na mensahe online. Inaako ang responsibilidad at nagpapaalala tungkol sa posibleng pagsakop ng Russia sa Crimea. Hindi nila ito makontrol. Palaging nagbibigay si Atesh ng detalyado at real-time na intel sa Kiev. Lahat mula sa kinaroroonan ng tropang Ruso, taguan ng air defense system, at mga lugar ng pagpupulong ng matataas na opisyal ng Russia. Ang impormasyong ito ang nagtulong sa Ukraine na magsagawa ng tumpak na drone at missile na pag-atake. Hindi sana ito posible kung walang tapang ng mga partisanong Crimean doon. Matapos ang drone attack sa Foros, patuloy na nababahala ang mga Russian authorities. Kung kayang matukoy ng intelihensiya ng Ukraine ang lihim na pagpupulong ng very important person sa Foros at tamaan ito, ano ang susunod nilang target? Maaaring isang kilalang leader sa Crimea, tulad ni Sergei Aksionov mismo, o mga mataas na opisyal ng militar, ang susunod na maging target ng Kiev sa susunod na pagkakataon. Pinapahina ng Ukraine ang moral at lakas militar ng Russia sa Crimea bilang paghahanda sa muling pagbawi sa pamamagitan ng opensiba o pagbagsak ng Russia. Para sa mga karaniwang taga-Crimea na nakarinig ng mga pagsabog mula sa malayo noong gabing iyon, muling naramdaman nila ang kawalang katiyakan at pagkabahala. Ang pag-atake sa Fotos ay isang makapangyarihang paalala kung gaano nakahina ang kanilang araw-araw na seguridad. Sa Kremlin, agad nakatanggap si Pangulong Putin ng ulat tungkol sa insidente sa Foros. Maiisip mong nadismaya siya nang malaman na nilusob ng Ukrainian ang kanyang madahalagang pribadong taguan na dati niyang pinupuntahan para magbakasyon sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Crimea ang unang bahagi ng Ukraine na inagaw ng Russia at ito rin ang huling mababawi ng Ukraine para sa ganap na tagumpay. Paulit-ulit nang tiniyak ng mga leader ng Ukraine sa kanilang mga mamamayan na sila ay babalik. Balang araw, muling iwawagayway ang bandila ng Ukraine sa Simferopol, Yalta at Foros. Salamat sa panonood.